Surname. Tsaka, sino ka? Surname po. Okay, so proceed tayo. Discussion natin, tuloy natin. No? Last time natapos tayo doon sa Blackshare. Okay, so meron na lang tayong konting-konti na lang. No? Pangalawa ay, dalawa na lang yata to. Design of tension members, tsaka yung, actually yun yun. Tawag dito. Tatry natin, no? The design of a tension member involves finding a member with adequate gross and net areas. No? A secondary consideration in the design of the tension member is slenderness. Okay, so alam natin na ang member na subjected to axial tension ay magfe-fail by pwedeng yielding, di ba? Pwedeng rupture or fracture, pwedeng halimbawa depende sa configuration, pwedeng mangyari yung Blackshare, diba, etc. Okay, so ngayon bukod doon sabi or rather doon sa part na yon ano ba yung kailangan nating i-consider? Okay, so 'di ba makikita mo ang capacity niya ay dependent lang sa ano syempre doon sa material property, 'di ba sa FY niya. Pangalawa doon sa area, 'di ba? Wala ka nang iba nakikita doon na ano, wala namang moment of inertia doon, 'di ba? Wala namang ano basta wala na iba puro area lang 'yun, 'di ba? Puro ganun lang ginagawa natin. Stress times area is equal to the capacity. Okay, so ganun lang kasimple ang tension members. Okay? So unlike sa mga susunod na i-discuss natin na meron tayong mga moment of inertia na, di ba? Tsaka section modulus, mga ganung mga property. Tapos medyo complicated na yung formula sa mga kasunod no? Sa bending and compression kasi yung pag-uusapan natin na design doon is beyond nung yielding. So meron tayong mga meron tayo ng mga empirical formula that will idealize yung behavior nung material natin or ng section natin after nung yielding kaya kakaiba ng itsura niya. Okay, hindi siya basta lang yung normal na formula na nakikita mo na stress equal to something, 'di ba? So yun nagpapagulo yung formula. Okay? Ayan. So sabi dito, bukod doon sa area, okay, ang another consideration natin sa design, rather bukod doon sa strength conditions, 'di ba? Dapat yung capacity ay mas malaki sa loading, 'di ba? Another condition na kailangan natin satisfy is the slenderness. Okay, sabi dito, if a structural member has a small cross section in relation to its length, sabi doon ay siya is slender. Okay, sa Tagalog ano 'yun, para siya manipis, no? Parang ting-ting, parang spaghetti stick, basta slender. Okay, so ngayon, ngayon, diba? So, a more precise measure of this slender is the slenderness ratio. So, hindi natin siya dinidecide na okay, slender to kasi mukha siyang manipis, no? Hindi ganoon. Meron tayong calculation. Okay, and kinakalculate natin yung slenderness niya based on the value na tinatawag natin na slenderness ratio, which is calculated as the length over the radius of gyration arm. Okay, ngayon, kapag depende sa section, merong mga section na hindi siya tawag dito, hindi siya symmetrical sa x and y axis. Halimbawa, meron kang section na HSS tapos sabihin natin ang HSS mo is 8 by 4 by 1/2. Ano yung sabihin nun? So 8 height, 4 ang thickness. Kapag hindi siya equal, yung sabihin meron siyang strong and weak axis. No? So saan siya probably magbe-bend? Syempre doon siya magbe-bend sa mas mahinang axis. 'Di ba? Doon sa part na mas madali siyang mag-bend, no? Saan siya madali mag-bend? Doon sa weak axis, which is yung mas manipis na dimension. Like for example, kung ang tawag dito, ang section natin ay pa ganyan, 'di ba? So mas madali siyang i-bend sa ganitong direction para doon sa kapila. Meron ba kayong ruler? Yan may ruler. Walang ruler. Sige. Tingin akong papel. Dito. Yan. Most active. Boy Scout. Thank you. Pakita lang natin. Para baka kasi nalilito kayo eh. Pangit kasi pag sinasaulong mo lang, di ba? Dapat
Dapat naiintindihan mo yung mga bagay-bagay. Okay, hindi dapat ano sa ulo mo lang na, kasi ganito, weak axis, strong axis, di ba? So, dapat mapatunayan mo sa sarili mo. Okay? Kasi pag naintindihan mo, hindi mo malilimutan yan, di ba? Hindi mo kailangan sa uluhin, di ba? So, kung makita mo to, di ba, meron siyang dalawang dimension. Meron siyang sobrang liit na dimension dito na, siguro 1 millimeter. Tapos ito sabihin natin mga 35 millimeter. Okay, so syempre meron yung strong and weak axis. Okay, yung strong axis niya, ito yun. Okay, kasi kung makikita mo, ito yung dimension niya. Nandito yung height niya eh. Okay, mas mahirap siyang i-bend pag ganun, di ba? Pag ganun, kumpara sa ganito, di ba? Diba? To bending. Okay. So ngayon, kapag yung section natin is subjected to compressive forces, anong mangyayari sa kanya? Yeah, pag tension, ganyan, wala lang. Yeah. Pero kapag subjected to compressive forces, anong nangyayari sa kanya? Di ba? Bukod sa pwede siyang maputol, pwede siyang ano nangyayari? Nagbabuckle. Okay, ano yung buckling? Ang buckling ay bending due to compressive forces. Okay? Ngayon, anong pinag-uusapan natin dito? Bakit may slenderness sa tension? Di ba? Sabi natin, slenderness is for compressive members or compression members. Sabi dito, although slenderness is critical to the strength of compression member. Okay, again, bakit siya critical? Kasi meron siyang tendency to fail, hindi dahil sa masisira yung member. Okay, meron siyang tendency to fail prematurely. Premature ibig sabihin, hindi siya hindi siya nag-fail dahil na-stress siya ng sobra. Okay, nag-fail siya because of instability. Instability due to buckling. Okay, so sabi dito, although slenderness is critical to the strength of a compression member, it is inconsequential for a tension member. Ano ibig sabihin na inconsequential? Alam mo ibig sabihin ng consequence? Ano yung consequence? May kapalit, may parang penalty, may tawag dito, may yun nga. Ano pa bang ibang word? Basically, may siya, kumbaga, related siya doon. Okay? So, kung ang consequential, ibig sabihin na related siya doon, inconsequential, kabaliktaran. Ano ibig sabihin nun? Wala tayong pakay sa slenderness kapag tension member ang pinag-uusapan. Di ba? Yun, in terms of capacity, di ba? Na nag-calculate tayo, nakita mo ba? Nag-calculate tayo ng slenderness? Hindi. Di ba? Pero sabi dito, bakit natin ngayon pinag-uusapan to kung hindi naman pala siya related sa capacity? Okay, sabi kasi dito, if the action load in a slender tension member is removed, ano mangyayari? Di ba? Kapag ang tension member kasi, kunyari, sabitan mo siya dito ng load. Kapag sinabitan mo yan ng load yan, tapos may tension, di ba? Kahit sabitan mo yan, hindi yan magbabuckle eh. Hindi yan mag-bend. Di ba? Kasi hinihila mo pa ganun. Di ba? Nare-resist mo yung bending niya kahit meron siyang load na ganun. Okay, ngayon ang problema, paano kung hindi siya loaded? Yeah. Paano kung walang tension na nangyayari for that certain condition? Tapos meron kang nakasabit sa kanya. Ano mangyayari sa kanya? 'Di ba? Kung walang humihila sa kanya, magbabagal yan, magbabend yan, 'di ba? Sabi doon, okay? If the action load in a tension member is removed and small transverse loads are applied, halimbawa, yung mga nando sa taas, sa roof, di ba, may mga bracing yun, no? So, ang pinaka-purpose nun, kadalasan, the intent is to use it as a tension member para mag-transfer ng mga lateral forces do sa roof. No, para ma-transfer siya from beam to beam, di ba, column to column, no? Depende kung saan mo siya kinas. Okay, ngayon, yun ay intended to be tension members. Syempre, hindi naman siya loaded sa gravity. So, pag kinalculate mo yun, action lang yun. Makulit ka, di ba, sinabitan mo siya ng pipe, di ba, yung mga plumbing system, di ba? Ano mangyari kapag walang action load tapos meron siyang nakasabit na gano'n, ano mangyari, magde-deflect yun. Hindi na siya tension member, bending member na siya. Dinesign mo siya as tension member na manipis, di ba? So, mangyayari, magfa-fail siya, hindi dahil sa tension, di ba? Magfa-fail siya dahil sa ibang bagay na hindi naman siya design para doon. Okay, so ano sabi? So, dahil sa mga ganong conditions, okay, these conditions can occur in a slack bracing rod subjected to wind load. So, katulad yan, halimbawa, bracing rod, di ba? Tapos, design siya na mag-carry ng tension loads from wind. Paano kung hindi humahangin, edi wala siyang load, tapos meron siyang transverse loads, edi ano mangyari? Di ba? Pwede siyang mag-bend. Hindi naman palagi, pero may tendency. Di ba? So sabi, for this reason, AISC suggests a maximum slenderness ratio of 300. Okay? Although hindi siya critical sa strength, di ba? For safety purposes, para sa mga ganung cases na baka lagyan siya ng loading, di ba? Baka sabitan siya ng kung ano, di ba? Or for some reason, hindi natin alam, baka hindi nga sinabitan, pero ewan. Pero may nagkukumpuni ng roof, tapos malalaglag na siya, tapos sumabit siya doon, di ba? Yun. Basta maraming maraming pwedeng maging paggamitan ng load or panggalingan ng load, okay? So dapat basta ang pinaka-point lang is that at least masatisfy natin yung
slenderness ratio na 300. Okay, sasabi niyo. Okay, however, exempted dun sa sa requirement na yon yung cables and rods. Okay, for example, meron daw tayong tension member, ang haba daw niya is 5 foot 9 inches, no? Ang load niya ay 18 kips, syempre tension yun. Okay, 18 kips dead load, tapos 52 kips light load. Okay, select a member with a rectangular cross-section. Ang material natin ay A36, ang connection ay one line of 7/8 inch diameter bolts. Okay, kapag sinabing one line of 7/8 inch diameter bolt, ilang bolts yun? Ilang bolts yung nasa connection? Ha? Okay, one line. Hindi niya sinabi kung ilan specifically. Okay, ang alam mo lang, one line sila. So, compute mo na ba yun? Permanent. Kaya pala. Hindi naman halata sa vlog Hindi naman halata yan. Hindi naman makikita yan. Kaya sa alcohol. Okay, so, ayun nga, tension member daw. Okay, tension member, rectangle. Okay. So, ang haba niya is 5 foot 9. Okay, so, hindi natin alam kung paano siya, kung paano nakalatag yung bolt, pero basta alam natin na meron kang one line. Hindi natin alam yung number, pero alam natin kung paano siya nilatag. And yun na naman yung mahalaga kasi kailangan malaman ilan yung tatamaan pag nag-cut siya. Diba? Kasi para doon sa ating area. Okay, ngayon, sige, or design na natin. Okay? Sabi mo, alam mo na yan, di ba? Ultimate load, di ba? So, dead load, live load lang naman yan. So, dito, diniretso ko na na load combination 2. Bakit? Ang laki ng live load eh. Imposible mag-burn yung 1.4 dead dyan. Di ba? So, mag-burn yung 1.4 dead kung mas malaki yung dead load. Ng sobrang dihamak na mas malaki siya kumpara sa live load. Eh, mas malaki yung live load. Tapos, mas malaki pa yung multiplier niya. Malamang, itong combination kayo mag-burn. So, kapag mga ganyang cases, idiretso mo na. Okay? Ngayon, sabi, dalawa yung kailangan mo satisfy, di ba? Isang mode of failure is yung yielding, pangalawa ay yung fracture. Okay, so solve muna natin sa yielding, no? Kung ito yung loading, okay, ito yung loading, ano yung gross area natin para masatisfy natin yung requirement for yielding? Okay, so force is equals to stress times area times yung resistance factor natin, di ba? Kasi sabi natin, dinidesign natin, di ba? Design capacity equal to the load, di ba? Design capacity is P Fy, Ag, tama? V for the reduction, di ba? Resistance factor. Tapos stress times area. Madali lang, di ba? Stress times area lang. Okay, ngayon, yung area mo ay dapat makukuha mo daw ay 3.235. Yun daw yung required area natin para ma-resist yung yielding. No? Or para hindi natin maabot yung yielding. Okay, ngayon, ano naman daw ang required area natin para sa fracture, di ba? Ito naman yung net area, no? 2.409. Okay, may dalawa kang area na kailangan. Okay, ngayon, pinagde-design ka, hindi sinabi kung anong preference, di ba? So, pwede kang magmili. Okay, ngayon si Book, Segway, ang ginamit niya is 1 inch. Ngayon, kapag ka magde-design ka, syempre, pwede kang pumili na hindi siya laging 1 inch. Pwede mag-start ka sa half inch, pwedeng 3/4, di ba? Ikaw bahala. Okay, so sa exam, syempre, para pare-parehas tayo na sagot, sasabihin ko na lang na ito yung width para ang magkakaiba lang kayo ng sagot is yung thickness, no? Para hindi masyadong maraming difference. Okay, pero again, in actual, syempre, choice mo yun, no? Call mo kung anong thickness ang gagamitin. Okay, ano lang siguro, to share yung preferences in actual, ayaw nila ng masyadong makakapal. Okay, as much as possible, kung kaya mong bilhin yung maninipis, kahit medyo malapad, kung kaya naman. Di ba? Kung hindi naman sa sobra doon sa space na pinoprovide, mas prefer nila yung ganun. Okay, bakit? Kasi imagine mo, no, bibili ka ng plate, tapos isang collection lang naman yung gagawin mo, tapos 1 inch. Okay, so syempre hindi ka naman bibili ng plate, di ba? Na kunyari, ganitong kalaming plate lang naman, isang beses mo lang gagamitin. Bibili ka na isang buong order, no, di ba? Para lang dito, di ba? Parang useless. Di ba? Parang sayang, ang daming sayang sa material. Okay, so as much as possible, pinipili nila yung manipis, di ba? Pero tawag dito, downside ng manipis? Siyempre, mas malapad yung magiging required mo, di ba? Okay, so, ayun, ganun siya. So, siya, siyempre, again, design mo yan, so, call mo kung anong gagamitin. Okay, so sa exam, given na ito, tapos may mili ka na lang ng width. Okay, ngayon, ang na-compute mo is 3.235. Paano tayo namimili in actual? Okay, kasi dito sabi niya, diniretso na niya, no? Ginawa niyang 1 and 3.5 or 3.5. Okay, kasi nakuha mo is 3.235. Pwede naman yun, no? Kung actual, pwede naman yun. Pero para mas maganda yung process natin, no? Kapag sa exam and sa quizzes mo,
idiretso natin siya sa sa every 1/8 muna. Okay, every 1/8. Ano ibig sabihin nun? Kung nakuha mo 3.235, ang susunod nun na divisible by 1/8 is 3.25. Okay? Di ba yung 1/4? Sunod nun, 3/8. Ano yung 3/8? 3.375. Okay? Kung hindi nag-work yung 3.25, tsaka ka mag 3.375. Pag hindi nag-work, tsaka ka mag 3.5. Pag hindi, kaya try mo sa 3.625. Okay? So, meron kang increment. Bakit natin iniiwasan na tatalon ka sa malaking member or malaking size agad? Kasi kasi sayang What if yung mas maliit na section, adequate naman, di ba? So, dapat masatisfy mo muna yun or matry mo muna yun. Okay? Kasi kung gano'n lang din naman, manghuhula ka na lang din, diretso mo na, di ba? 1/10, no? Tapos na agad, di ba? Hindi naman tayo nagde-design ng gano'n, di ba? So, gusto natin na economical siya. So, yun yung process, no? Or yun yung yun yung practice natin. Every 1/8 muna. Ito lang na for demonstration purposes, ginawa niya, nag 1/2, siguro preference niya, ganyan. Pero yung actual ng every 1/8 tayo, no? Okay, so ayan. So, tinry niya, daw, 1/3.5. So, ang area mo na gross is 1/3.5. Tapos yung area ng hole, ilang butas yung ibabawas niya? Sabi, meron ka lang isang hilera. So, meron ka lang isang ibabawas. Okay, one hole times one thickness. Di ba? 1 inch yung thickness nung ginamit niya. Okay, tapos sabi, 1 inch daw na diameter ng bolt. Bakit? Kasi ang bolt tuloy. Diameter ng hole. Di ba? Kasi ang bolt natin ay 7/8, di ba? Plus the allowance na 1/8. So, ano yan? 1 inch na yun. Okay, so makuha natin 2.5, no? Kung ang dimension na ginamit natin for the plate is 1/3.5, tapos meron tayo isang hilerang bolt, di ba? Sabi, ang matitira na area is 2.5. Ang kailangan mo is 2.409. Adequate pa rin ba? Adequate pa rin. So, proceed ka pa din. Ngayon, kung hindi, mag-upsize ka ng section mo. Diba? Kapag hindi niya na-satisfy, di lakihan mo yung section mo. Diba? Kasi ibig sabihin nun, kanina, pasado siya sa yielding, tapos hindi siya okay sa fracture. So, upsize ka ngayon. Diba? Trial and error siya, diba? Iteration nga. Sabi natin, design an iterative process. Okay? Ngayon, bukod doon, diba? Bukod doon, sabi, kailangan natin i-satisfy yung requirement na slenderness ratio should be less than 300. Okay, dapat less. Ano ba yung ibig sabihin ng slenderness ratio? Diba? Ito yung nagsasabi kung gaano siya kanipis. Diba? Kung gaano siya ka-prone to bending. Okay? So, mas mahabang length, syempre, mas slender siya. Diba? Mas maliit yung radius of gyration. Ibig sabihin, mas madali siyang mag-bend. No? Mas maliit yung resistance niya to bending. So, ibig sabihin, okay, pag mas maliit yung total value nito, hindi siya masyadong slender. Okay? And so, syempre, kabaliktaran nun. Pag mas malaki, mas slender siya. Okay, ngayon, compute natin, square root of I over A. Ngayon, sabi natin, meron tayong dalawang, di ba, dalawang axis. Okay, so kung ang dimension niya is 1/3.5, anong gagamitin mo? Yung IX or yung IY? Diba? Nakaganyan yan di ba? So, meron ka dito 1 inch, tapos dito 3 inches. Okay? So, ngayon, anong gagamitin mo? Yung IX ba niya o yung IY niya? Diba? Pag IX kasi, diba, base mo ay 1, ang height mo ay 3 cube, diba, over 12. Okay, kung Y naman, dito mo siya titingnan. So, ang base mo in this case is 3, 1 yung height, tapos 12 yung denominator. Kasi, bakit? Rectangle Naalala mo ba? BH cube over 12? Diba? Dapat. Kaya mo yan. Okay, so, rectangle lang yan. Okay, ngayon, ang tanong, ano dito sa dalawa? Sabi natin, slenderness ratio ito. Paano to magiging mas critical? Mas critical siya pag malaki yung total value. Kailan magiging mas malaki yung total value? Pag maliit o malaki ang denominator? Pag maliit ang denominator. Ang denominator is pang-divide. Mas maliit na pang-divide, mas malaki ang total value. Tama ba? Logical naman. Okay. So, kukunin mo yung mas maliit. Ano mas maliit dito sa dalawa? Kung hindi mo kayang matahin, hindi solve mo parehas. Pero, alam mo naman, di ba? Kasi naka-cube, mas maliit yung naka-cube, mas maliit ang value. Okay, so ito yun, yung IY. Palaging IY ang weak axis. Okay, so dito makita mo, 3.5 times 1 cube over 12. Ito yung IY niya, plugin mo dito, tapos yung area, plugin mo doon, makukuha mo. Ang radius of gyration niya, para doon sa y-axis, RY niya, is also its R min. Diba? So makukuha mo yung niya, radius of gyration is 0.2887. Okay, ngayon, length over the radius of gyration. Okay, ang length niya is 5'9" inches. Ang radius of gyration mo, ang unit niyan is naka-inches. So, dapat, pag magko-compute ka, magkaka-agree yan. No? Dapat pare-pareho sila ng units.
Okay, so yung 5'9" mo, dapat magiging ano siya, dapat gagawin mo siyang inches lahat. Okay, hindi pwedeng gagawin mo, 5 plus 9, di ba? Hindi naman parehas ng system yan eh, tama? Hindi naman parehas na, na unit yun, hindi mo sila pwede pagsamahin. Okay, kailangan mo i-convert yung 5 feet, no? Yung 5 feet sa inches, no? So, to times 12 mo pa. Okay, so ito yung total length niya in inches, tapos divided by the radius direct. Sabi, ang na-compute mo is 239. Ang requirement mo, dapat hindi siya lumagpas ng 300. So, adequate ba siya? Yes. Okay? So, since adequate naman siya sa lahat ng criteria, di ba? Net area, gross area, tsaka the slenderness, yun na yung sagot natin. Pwede na to. No, safe na ito. Ganun lang, di ba? Simple lang. Okay, ganun lang ginagawa ang design of tension members, no? Considering the slenderness. Okay, ngayon pwede mo siyang gawin sa ASD. Okay, sabi natin paano yun. Kapag kunin mo yung capacity, no? Siyempre, yung loading lang, di ba? Siyempre, ASD load combination. Siyempre, mag-govern yung dead plus life kaysa doon sa dead lang, di ba? Kasi mas malaki ito eh. Di ba? So, 70 kips, no? Ganun din yung procedure. Di ba? Pinakaiba lang dito kanina, nakano ka, naka 0.9, di ba? Ngayon, 0.6 kasi nga ASD na. Dito, 0.75 kanina. Ngayon, 0.5 kasi, di ba, fracture for ASD. Napag-usapan natin ito last time, di ba? Okay, so ano yan, pag-pamilya lang yan, no? I-divide mo lang na 1.5 at yun yung mga factors. Okay, ngayon makuha mo, yung gross area is 3.241 kapag net area lang. Okay, ngayon, tawag dito, diniretso na niya sa sa 3.5. Okay, pero again, pwede mo kasing itry pa na 3.25, di ba? Divisible by 1/8 yun eh. So, try mo muna doon bago ka dumiretso sa ganito, na. Okay, pero yan, kunyari, sundan natin siya, siya yung nagsagot. Diba? So, try natin, no? What if 1 and 3.5 ulit, no? 1/3.5. So, ganun na yung procedure, paulit-ulit. And so, final answer. Diba? Nagkaiba lang siya doon sa load combination, tsaka doon sa yung mga multiplier doon sa capacity. Tama? Kasi magkaiba sila ng method eh. Diba? LRF din isa, ito ay AST. So, yun. Ganun lang. Ganun lang simple. Okay, ngayon. When slenderness is not a consideration, okay, rods with circular cross-sections and cables are often used as tension members. Okay, so saan mo to usually makikita sa mga sa mga roof, no? Yung mga horizontal bracing ng roof, may tension rod ganun. Sometimes makita mo rin yan at parang naka-brace. Dito sa sa yung gym, di ba? Nakikita mo dun may mga naka-tension rod dun. Okay, ayan. So the distinction between the two is that rods are solid, tapos cables are made of individual strands, yung kumbaga nakapulupot na gano'n. Nakikita mo naman yun eh, para siyang di ba? Parang yung umiikot-ikot siya. Okay? Yung rod, solid yan, solid na bakal yan. Okay? And so rods and cables are frequently used in suspended roof systems, tulad ng nandoon sa gym. Okay, and as hangers or suspension members in bridges. Okay, rods are also used in bracing system. Ngayon, ang rod, di ba, pwede siyang tension member. Sometimes, dinedesign din natin siya as pwede rin compression member, depende sa laki. No, depende sa intent, no? So, pero commonly, since generally ang rod is manipis, so siya generally, ginagamit for tension member ang intent. Okay, pwede pa rin siya magamit doon sa sa roof na ito. Yan, so ito may picture dito. Ito ang tawag natin dito is sag rod, no? Ang purpose niya is para maging mag-act as one yung yung mga purlins natin, and para maging siya, lateral bracing ng purlins natin para hindi siya mag-bend sa weak axis. Okay? And so the effective cross-sectional area in the threaded portion of the rod is called the stress area, and is the function of the unthreaded diameter and the number of threads per inch. Okay, so the ratio of the stress area to the nominal area varies but has a lower bound of approximately 0.75. So sabi, yun nga, nagbabago-bago daw siya. Alam niyo yung trend, di ba? Yung parang, di ba? Meron siyang diameter, di ba? Pero doon sa part na connection, yung parang yung dulo ng screw, di ba? Yung part na may matalim na umiikot-ikot. Alam niyo yun. Basta, basta yung para sa screw. Okay, thread ang tawag doon. Okay, so ang nangyari, imbes na buo siya, di ba, doon sa threaded portion, bawas yung area niya. Okay, sabi dito, di ba, so yung effective cross-sectional area is depende sa, and so, unthreaded diameter and the threads per inch, no? So, mas maraming threads, syempre, mas maraming nakawalang area. Okay, ngayon sabi, the ratio of threads to the nominal area varies, depende sa paano yung thread niya. Okay, pero ang lower bound value, or rather, ano yung lower bound value? Sabihin, kung meron man siyang value, ang pinakamababang pwede mangyari sa kanya is 0.75. Kaya sabi na lang, di ba, para i-compute mo,
O, edi, wag mo na isipin yung rod. Wag mo na isipin yung thread. Di ba? Piliin mo na lang lagi yung pinakamababang pwedeng mangyari. So, safe ka na doon. Di ba? Imbis na 100% yung area na gagamitin mo para doon sa bar, yung AB, di ba? So, gamitin mo, 75% lang niya to account for the threads. Di ba? Kasi reduced yun dahil sa threads eh. Okay, so 75% ng AB. AB is the area of the bar. So, yun yung ginagamit natin as the rod. Okay, FU, syempre, yung, yung ultimate stress ng bar natin. Okay, for LRFD, the resistance factor is 0.75. So, ibig sabihin, itong 0.75 na nandyan, hindi pa yan yun. Like, hindi pa yan yung resistance factor. Okay, itong 0.75 na to is para doon sa threads. Okay, so kung kukunin mo yung capacity niya, design capacity niya, i-multiply mo pa na ulit sa isa pang 0.75, which is the resistance factor for fracture, di ba? Okay, for ASD, yung ano ba ka-partner ng 0.75, sabi natin last time, di ba? Divide mo lang ng 1.5. So, 0.75 over 1.5, that is 2. Yan. Or rather, sorry, 1/2 pala, 1/2. 0.75 over 1.5 is 1/2. Yan. So, ganun lang. Di ba? Okay, so to prevent damage during construction, rods should not be too slender. So, katulad ng mga consideration natin last time, pero instead of considering yung requirement na L over R is less than 300, dito ang sinasatisfy natin is yung minimum dimension. Okay, although sabi there is no specification requirement, okay, so wala yan sa code, hindi mo makikita sa code. Okay, pero common practice, no, kumbaga na pagkasunduan nila, no, ito yung usual na ginagawa natin, no, we set the minimum dimension of the rod as 5/8 inch. Okay, so tandaan mo to, no, so practice yan, pero wala siya sa code, hindi mo siya makita na specifically ni-require siya ng coding. Okay, so paano natin siya gagawin? Okay, for example, so a threaded rod is to be used as a bracing member, no, and must resist a resistance and load of 2 kips dead load, 6 kips live load. Okay, ano daw yung size ng rod if a 3016 is used, di ba? Ano yan? May ano ba yan? May yielding fracture po ba yan? Wala na, diretso ka na, no? So fracture na yan. Bakit ganun? Kasi kung i-calculate mo siya, di ba? Wala namang butas yan eh. Di ba? So hindi siya hindi mag-govern yung yielding kung try mo i-compute yung yung try mo compute yung 0.9 times FY, hindi yun mag-govern over 0.75 ng FU. No, laging mas maliit ng 0.75. Yung 0.75 FU. So for that reason, dumidiretso lagi tayo sa fracture kapag mga ganitong cases, no? Ayan, so paano mo siya gagawin? No, pwedeng LRFD, pwedeng ASD. So gagawin mo, 'di ba? Load, 'di ba? So, I think total load na kailangan mo i-resist. Okay, ang capacity niya ay dapat at least equal sa load. So ang capacity is Phi PN. 'Di ba? Ngayon sa manggagaling ang PN ng member natin, ng tension member, stress times area lang, 'di ba? Stress times area. Pero sabi natin, yung area niyan ay threaded. So meron kang additional factor na 0.75. Yun lang, di ba? Hindi mo kailangan sa uluhin na dapat 2.75 to, di ba? Kailangan lang maintindihan mo, ano ba yun? Parsan ba yun? Pag naintindihan mo kung parsan yun, di ba? Hindi siya hindi mo malilimutan yan. Okay? So, i-breakdown nyo, intindihin nyo ano to, tsaka ito. Di ba? Madali lang siya kung naintindihan ka. Okay, ngayon dito, ang unknown lang is yung area ng bar, or in this case, area ng rod. Okay, so makuha mo is 0.3678. Kung yan yung area, ano daw yung diameter? Siyempre, kaya mong kunin yung area nun, di ba? Ay, kaya mong kunin yung diameter, tama ba? Ano bang shape ng rod? Bilog, di ba? Bilog. So, anong area ng bilog? Pi over 4 diameter squared. No? So, ayun. So, algebraic manipulation, makuha mo yan, di ba? Square root of area over pi over 4. Di ba? Makuha mo, the diameter is 0.684. Okay, ang minimum natin is 5/8. Ano 5/8 sa decimal form? Sige nga, try nyo nga. 5/8. 0.625. Okay, ngayon, ang tanong, mas malaki ba siya doon sa minimum? Yes. Okay. Mas malaki siya sa minimum. So, mag-govern yung 0.684. Ngayon na tanong, paano ka pipili? Ano yung sunod na higher size sa 0.625? Plus 1/8 mo pa yon, magiging 0.75. Diba? Try mo, 0.625 plus 1/8, 0.75 or 3/4. Okay? So, ganun din sa ESD, no? Try mo ganun. So, magkalapit lang yung magiging sagot niyan. Okay. Tapos, makuha mo diameter ay ganun din, no? Magkamukha lang. Nagkataon lang yan na sakto, no? At times, magkaiba siya na nakukuha. Okay, ito na yung sa roof trusses, no?
So many of the tension members that structural engineers design are components of trusses. Okay, so when trusses are used in buildings, they usually function, no, as the main supporting elements of the roof systems where long spans are required. Okay, so yun nga, kaya nga tayo mag-i-steel usually kasi yun yung pinaka-advantage niya, no? It can be used for long spans. Bakit? Kasi siya maganda yung yung weight, yung strength to weight ratio niya, no? Again, mabigat yung steel itself, 'di ba? Pero since ang steel ay hindi mo naman gagawin na na solid, 'di ba? Ano yun kumbaga mostly empty spaces yun katulad ng truss, 'di ba? Yung truss, alam mo yung truss, 'di ba? Syempre nag-mech ka mech 3, mech 1, 'di ba? Yung method of joints, method of sections, alam mo yun 'di ba? Pero ano yung truss? Kumbaga, kung i-describe mo yung truss, ano yun? Ang alam mo lang, may axial forces yun, di ba? Alam mo na yung mga joints nun, pin connection yun, di ba? Na walang moment doon, kaya summation ng forces ang ginagawa, di ba? Kaya ka nga nakapag method of joints, di ba? O, ano ngayon? So, marunong ka mag-compute ng forces, okay, pero siguro, ang dapat mong maintindihan is ano yung function ng truss. Okay? Ang trusses, pwede mo siyang i-imagine as para siyang beam. Okay? So, kapag nakita ka ng trusses, basically, yun? Steel beam yun. Pinagkaiba niya lang sa steel beam na W shape or wide flange. Ang wide flange kasi yung niya, yung web niya, 'di ba? Solid. Ang trusses hindi. Para siyang beam na skeleton. Okay, ganun siya. Okay, ngayon, alam mo na ang truss ay parang beam lang naman pala. Okay, so ngayon. 'Di ba? So kung parang beam pala siya, ibig sabihin pag siya ay kung siya ay subjected dito, kung siya ay subjected to a distributed load, 'di ba? Or kahit point load, 'di ba? Ano mangyayari, 'di ba? Magbe-bend yan pag ganun. Kung siya ay magbe-bend, ibig sabihin, merong compression, may tension part. Okay? Nasaan na compression part? Taas. Yung baba ay tension. Okay? Yung shear ay pupunta sa mga stirrups, sa mga stirrups. Kapag ka RCD. Okay? Kapag ka steel design ng wide flange, magpag-uusapan natin that ang shear ay i-resist ng web. Kung trusses, ang magre-resist ng shear ay ito. Okay? Pero shear siya nung buo, okay? Pero that will be in the form of axial forces doon sa mga web members natin. Okay, so ngayon alam mo na ang na-experience sa top chord ay compression. Sa bottom chord ay tension. Okay. Yun lang. So basically, truss is a beam. Okay, so again, kung ano behavior ng beam, yun ang behavior ng truss. Pinagkaiba niya lang ang truss kasi ay parang skeleton version. Okay? And so trusses may be, sige, question. Halimbawa, meron kang truss. Bukod sa pag-upsize ng member size, paano mo pa pwedeng i-increase yung capacity ng truss? Tingin mo. I-ano mo siya, i-ano mo siya sa beam. Halintulad mo sa beam. Paano lalaki ang capacity ng beam? Kapag ginawa mo siyang mas malaki ang hindi ka pwede mag-upsize sa member, babaguhin mo lang ng konti yung truss para lumaki yung capacity. Paano mapapalaki yung capacity na hindi ka nag-upsize ng member size? Kasi kunyari meron kang project, no? Sobrang haba ng span niya. Okay? Ngayon, yung pinakamalaking size ng angle, kunyari angle lang pwede mong gamitin, no? Yun lang inalaw sa'yo. Yung pinakamalaki, naka 10 inch by 10 inch by 1 inch thick na. Ganyan kakapal, di ba? Na ganitong kalalim, di ba? Na yung ganun ng kalaki yung member mo, hindi pa rin workable. Di ba? Ano nang gagawin mo? Siyempre, bukod sa pumili na ibang section, ano pang ibang pwede mong gawin? Okay. Again, ang natin, sabi natin, para siyang beam, anong pwede mong gawin? Pwede mong sa beam ba? Paano ba lumalaki ang capacity ng beam? Pwede mong ano? Pwedeng anong gagawin mo para lumaki ang capacity ng beam? Ano bang source ng capacity ng beam, 'di ba? Yung section, 'di ba? Anong lalakihan mo sa section niya? Yung gusto niyo bang graduate? Parang ano ba? Yung lapad, 'di ba? Pero yung lapad, ang equivalent noon sa steel ay yung member sizes. Okay, ngayon, kung hindi ka pwede mag-increase ng member size, ano pang pwede mong galawin?
Yung? Ha? Yung? Hindi. Dami ng ano, ng trusses. Sige. Dami ng trusses. Okay, syempre, mas mali ang tributary. Ano pa? Dun sa trust lang mismo pinag-uusapan natin. Okay, anong pwede mong gawin sa trust para lumaki yung capacity, hindi para liitan yung load? Kasi pag dinamihan mo yung trusses, liliit tributary, liliit yung load, okay din yun. Okay, pero ang pinag-uusapan natin, paano kung ang gusto mo is lakihan yung capacity niya, no, without increasing the member sizes? Yun yung tanong. Okay, anong pwede mong gawin? Guys, ano ba? Ano ba pang pwede mong gawin? Bukod sa material. Kasi ano na yun eh, syempre, kung pipili ka, dapat sa material. Ano pa? Dun sa ano? Ba, yung depth, ano ba? Yung depth ng trust. Di ba? Yung depth ng beam, di ba? Pag mas malalim yung beam depth, di ba? Mas malayo yung D, mas malaki yung moment arm, mas malaki ang capacity, moment, di ba? Beam nga eh. Anong point? Okay. Kapag mas malalim ang trust, mas malaki ang capacity niya. Okay? Halimbawa, pag nag-design ka, tapos gusto mo lakihan yung capacity niya without increasing the size ng mga members, ng mga web mo, 'di ba, ng bottom chord, top chord, ayaw mong lakihan 'yun, 'di ba? Anong pwede mong gawin? Laliman mo siya. Okay? Kasi mas malalim siya, 'di ba? Ano nangyari dito? 'Di ba, magkakaroon siya ng compression, tension, 'di ba? Yan yung magki-create ng couple moment, 'di ba? Mas malayo ang distance, mas malaki ang moment. 'Di ba? Yung mga basic principles pag nag-aaral ka, wag mong sauluhin. Okay? Wag mong sauluhin kasi yung design, 'di ba? Yung principles, 'di ba? Yun yung dapat mong matutunan kasi diyan papasok yung decision making mo eh, 'di ba? Makakapag-decide ka ng tama, 'di ba? Kung alam mo yung principle, 'di ba? Hindi yun nanghuhula ka lang na sabi ni Foreman ganito eh, 20 years experience na siya eh. 'Di ba? Okay, maniniwala sa ganun. I mean, hindi naman sila laging, siyempre, madalas tama sila. 'Di ba? Pero ang point ko, 'di ba? Dapat ikaw yung engineer, ikaw dapat yung marunong mag-isip dun. Okay? Ay, dapat ikaw yung may alam ng mga bagay-bagay. 'Di ba? Yun yung trabaho mo dun eh. Okay? Ikaw ba yung magpupukpok dun? 'Di ba? Hindi naman. O, edi kung hindi kayo taga-pukpok, anong purpose mo dun? Wala, taga-kuya ako, di ba? Wala kang purpose doon kung wala kang alam. Ano nyo? Ano ka lang? Ikaw lang yung sisisihin. Tsaka ikaw yung tagapagpasweldo. Yeah. Pero bukod doon, wala ka ng kwenta kung wala kang alam. Okay? And so typical roof truss construction is illustrated on the right. Again siya. Ito meron ka doon sample. Okay? Ito ay sample ng truss natin. Okay? So meron kang top chord, bottom chord. Again, bottom chord ay tension, top chord compression. Okay? Web members ay para sa shearing. Okay? Pero lahat yan, axa lang na i-resist na. Pero all in all, kapag ka nagbe-behave sila, para siyang beam. Okay? So sabi, in this type of construction, one end of the connection can be considered as a pin and another as the roller. Okay, so simply supported, basically, simply supported beam. No, parang ganun ang behavior niya. Okay, ngayon, roof trusses are normally spaced uniformly along the length of the building. So halimbawa, pag ganun yung building mo, ito yung roof trusses mo. Ganun, ba? Okay, yun yung sasabi niya. Okay, ngayon, paano ka magre-resist doon sa kabilang direction? Puro pa ganun yung mga trusses mo. Diba? Kailangan ma-connect mo siya in this direction. So, paano mo siya i-connect? So, ito, we use bracing. Okay, so sabi dito, bracing is usually provided in the planes of both the top and bottom chords, no? But it is not required in every bay. Okay, ano yung sabihin nun? Minsan every other lang, or minsan every 2, every 3 bays, depende sa requirement, depende sa ganong katigas yung kailangan natin. Okay, syempre mas malaki, mas frequent siya, 'di ba? Kung lahat lalagyan mo ng mga braces, syempre mas matigas or mas rigid yung magiging roof natin. Okay, so ayun, depende sa requirement. Okay, and so sabi rito, it is not required in every bay because lateral forces can be transferred from one braced bay to another through the purlins. Okay, so meron mga ano yan, yung mga purlin, yung mga pag-ganun. Okay, so ibig sabihin, kahit hindi siya directly connected at every joints, di ba? Meron mga purlin na tumatagos dyan. So sila yung nagiging daanan ng forces natin. Kaya nakakapag-act as one yung group natin, no, from the trusses na individual. Okay, ideally, purlins are located at truss joints, no? So that the truss can be treated as a pin-connected structure loaded only at joints. Okay, sabi, saan mo dapat ilagay ang purlins? Sabi, at truss joints. Okay. Pwede ka bang maglagay ng purlin dito?
Pwede ka ba maglagay ng purlin dyan? Okay, so sabi dito, kunyari ito yung ano mo, stress mo, no? So simplihan na lang natin yan. Pwede ka bang, di ba sabi, dito ka maglagay. So, ngayon, pwede ka bang maglagay pwede ka ba maglagay dito? Saka dito? Pwede ba? Sabi, ideally, di ba? Ideally, purlins are located at truss joints. Sabi bang, bawal kang maglagay sa hindi truss joints? Hindi sinabi. Sabi lang, ideally. Yun yung pinakamagandang case. Okay? So, as much as possible, ganyan ang gawin mo. Ngayon, paano kung hindi kaya? Di ba? Paano kung hindi workable? Kasi kunyari, paano kung yung design mo ng trust, masyadong malalayo yung mga web members? Eh, di wala kang choice. Gagawin mo, ilalagay mo siya dito. Ngayon, ano yung downside nun? Di ba? Sabi natin, paano ka nagko-compute ng trusses? Anong kino-compute mo doon? Ano yung mga forces na na-experience ng, halimbawa, itong part na ito, anong na-experience niya? Actual, very good. Actual lang ba? Actual lang ba? Yun yung question eh. Actual lang ba ang na-experience niya? Nung nag-aral ka, syempre nag-aral ka, di ba? Anong na-experience niya? Syempre, bukod sa stress. Oo, tama. Lahat naman ay stress, di ba? So, actual. Bukod doon, meron ba siyang shear? Meron ba siyang moment? Meron ba? Yeah. Anong napag-aralan mo? Nag-aral ka ba? Nag-aral ka eh. So, ano napag-aralan mo? Anong kinocompute niyo doon? Nag-compute ka ba? Summation of forces, di ba? Summation of forces, ano nakuha mo? Puro axial. Walang shear. Bakit walang shear? Kasi ang ideal truss, di ba? Sabi, loaded at joints. Yun yung ideal truss. Yun yung gusto nating mangyari. Ngayon, kapag nilagyan mo siya ng load dito, ideal truss pa ba siya? Hindi na. Di ba? So, ibig sabihin, dito, hindi workable yung sa summation ka ng forces, summation ng moment lang. Hindi na siya workable. Okay, ngayon, pwede ba siyang gawin? Yes, pwede siyang gawin. Pero, since hindi na siya ideal, hindi na siya basta mag-a-actual ka na lang. Dahil naglagay ka ng member dito, di ba, kailangan mo na rin consider yung ibang bagay. Katulad ng, ano mangyari? Kung meron ka dito, ano pang pwede mangyari? Meron na siyang ano ngayon? Shear. Meron na siyang shear. Ano pa? Meron na rin siyang moment. Di ba? Kasi nilagyan mo siyang load doon sa mid niya eh. Nakakuha nyo? Di ba? Hindi na workable yung at every joint lang. Okay, possible ba siyang mangyari? Yes. Pero dahil nilagay mong ganyan, hindi siya ideal, kailangan mo na rin siyang i-design for bending. Okay, ngayon, kung i-design mo siya sa bending, di yung mangyari, pwedeng mangyari, mas malaki ito. Magiging mas malaki member kasi bukod sa actual force, di ba? Na kailangan mo i-resist. Ngayon, kailangan medyo makapal na rin siya. Kailangan enough na rin yung moment of inertia niya to resist the bending. And hindi lang yun bending. Kung may axial at may bending, may interaction yun. Axial and bending. Hindi yun i-design mo as bending member, tapos axial member separate. Hindi. Kailangan pagsamahin yung effect nun, interaction. Medyo mas mahirap yun. Di ba? Okay, so, again, pwede ba siyang gawin? Pwede. Ideal ba? Hindi. No? Kung pwede maiwasan, iwasan. Pero kung hindi maiiwasan, i-design mo ng tama. Okay, yun yung point nun. Okay? So, hindi natin siya pwedeng i-idealize na, na yung pinag-aralan mo ng MEC 1 kung hindi mo gagawin yung ganong loading. Di ba? Yung MEC 1 workable siya kung ang loading mo at every joint. Okay, so sometimes, sabi, however, roof deck cannot span the distance between joints, so an intermediate purlins may be needed. No? In such cases, top chord members will be subjected to significant bending as well as axial compression. No, and must be designed as beam columns. Ano yung mga beam columns? Okay, sabi dito, bukod yung top chords daw in some cases, di ba? Nakalagay ito. However, roof decks cannot span between joints. So intermediate purlins may be needed. Ito yung sabi ng intermediate purlins. Meron palang discussion. So, purlins, tapos intermediate purlin, nandoon sa somewhere na wala doon sa joint. Okay, ngayon ang sabi, in such cases, top chord members will be subjected to bending. Sabi natin, hindi siya di ba? Hindi naman dapat. I mean, pwede, pero hindi dapat. Ideally, hindi dapat. Pero kung ganun man yung case, sabi, magiging significant yung bending, kailangan mo siya i-design as, okay, bending and axial compression, paano daw? Design as beam column. Bakit beam column? Kasi designed as an axial member, di ba? Column kasi, di ba, compression. Di ba? Compression member, so, i-design mo siya for compression, pero bukod doon, i-design mo rin siya na parang beam, kaya siya beam column.
Okay, so combined axial and bending. Okay, ano pa? Sagrads. Okay, ano sagrad? Sagrads are tension members used to provide lateral support for the purlins. Ang purlins usually mahaba yan. Okay. Ngayon, paano mo papapasahin yung purlin sa calculations mo? Okay, pwedeng gawin mo, di ba? Mga purlin mahaba every, say, 3 meters, 2 meters, di ba? Paano yung papapasahin? So, pwede mong lakihan yung member. Ngayon, kung ayaw mong lakihan masyado yung member kasi magiging masyadong ano siya, malalim, di ba? Ano pwede mong gawin? Gawin mong mas frequent yung ano, yung spacing, mas konti yung spacing, di ba? Every 0.4, 0.5 meters. Ngayon, paano kung hindi pa rin siya workable? Okay, pwede mong gawin ay tuhugin mo siya. Okay? I-support mo siya doon sa doon sa ano niya, sa width axis niya. Okay, ang purlin, usually kung ito yung ano, slope ng rope, nakaganyan yan. Okay, tapos meron tayong mga sagra na nandun. Okay. Ngayon, merong proper way yan ng pag-connect. Makita mo yung sagra doon, diretso ba yung sagra? Hindi, di ba? Ano siya, naka-stagger. Okay? Kapag ka nakita ka ng roof, di ba? Tapos gawa ni ano, ni Por, sasabihin ni Por, di ba? Tuhugin mo na ganun. Diretso ganun, para mabilis gawin. Di ba? Pag yung mga ano, yung mga hindi nag-aral, di ba? Basta merong maituhog na bakal, sagrad na daw yun. Okay? Na ang nangyayari, katagalan, di ba? Di ba, meron kang purlin, tapos babarbecuehin nila yun ng sagrad. Na ang sagrad nila, isang buong mahaba, tapos i-weld nila yung, di ba? Na after 3 years, 4 years, ang mangyayari, yung weld na yun, kakainin ng kalawang, tapos ang mangyayari, may sagrad ka nga, pero hindi na nakakonect sa purlins, di ba? Ano na mangyayari? Hindi na mag-aakasano yung purlin, di ba? Kumbaga, imbis na nakatulong, nabutasan pa yung purlin mo, edi mas mahina na siya. Di anong pwedeng mangyari? Pwedeng kapag bumabagyo yung ano mo yung purlin mo, 'di ba? Since malambot na siya, pwede yung liparin, 'di ba? Kasi hindi na siya makapag-resist ng ano ng suction forces from the wind, 'di ba? O kaya pwede kang mabagsakan ng ano ng bubong, 'di ba? Kapag pababa naman yung wind forces mo. Okay? So, point is hindi porke naglagay ka ng sagrad, okay na. Kailangan proper yung connection. Okay? And merong tamang way kung paano i-connect ang sagrad. Okay? Common kasi mistake yan, no? Kaya ko ina-emphasize kasi halimbawa mag-site visit ka somewhere, di ba? Tapos mga pulpul yung mga tao doon, no? So, kadalasan, dito sila nagkakamali. Huwag kang sasama sa mga yun, ha? Di ba? Nag-aral ka eh. Di ba? Sa tinuruan ka. Ganito yung tamang detalye niyan. Ito to. Okay? Naka-alternate yan, tapos meron yung screw at every point. Okay, hindi yan yung tutuhugin mo ng isang diretso, tapos i-weld. Hindi. Okay, may tamang way. Ganito yung tamang way. Okay? Tignan natin kung may mga illegal connection dito ng Sagram. Search ko lang. Walang nakalagay, walang nakalagay sa Google. Ayun lang pakita. Anyway, so basta alam mo na ngayon, di ba? May tamang way kung paano i-connect ang Sagrad. So, ang Sagrad mag-work kung siya ay properly detailed. So, paano yung proper detail niya? Every purlin, okay, connected, tapos meron yung nut sa ilalim or sa ends, no? Okay, so ano siya, again, staggered, no? Hindi pwedeng isang diretso yan, no? Hindi pwedeng isang mahabang rod tapos i-weld mo lahat dun. Okay, hindi. Okay, so sagrads can be located at midpoints and every third point, so or minsan mas frequent pa, depende sa haba ng purling, no? Kapag mas marami yung yung sagrad along the length of the purlin, mas magiging maliit yung unbraced length niya, so magiging mas malakas yung yung overall na resistance niya to bending. Okay, kasi ano yun mahina siya sa bending kasi nga ano yun di ba? Usually ang purlin ay siya, cold form siya, di ba? Nakita, di ba usually makita mo sa bubong yung letter C, di ba? Usual na ginagamit nila. Letter C na manipis, di ba? Hindi siya yung hot rolled di ba? Cold form yung gamit nila yan, usually. Okay, sabi if sagrads are used, they are designed to support the component of roof loads parallel to the roof. Okay, so ito yung sagrad, di ba?
may part yan na nire-resist. Okay, ano yung nire-resist niya? Yung tributary niya. Okay, so meron ka support dito, ito yung ano mo, meron kang trust dito, may trust ka dito, naglagay ka sagrad dito. So yung part na ito, ang magkikerry niyan, hindi yung trusses. Okay, ang magkikerry niyan ay yung sagrad. So kailangan mo i-design yung sagrad mo for the tension forces doon sa region na yun. Okay? So tributary lang yan, alam mo naman yan, di ba? Kalahati-kalahati lang, di ba? Kalahati mapunta sa kabilang load, sa kabilang support, di ba? Kalahati sa kanya, di ba? So both sides ganoon. Okay, each segment between purlins is assumed to support everything below it. Okay? Eh, ganun oras tayo? 9:13 na rin. Okay. So each segment between purlins is assumed to support everything below it. No? So thus, the top rod is designed for the load on the roof area tributary to the rod. Okay, from heel of the truss to the peak. Okay, so simula dulo, imagine mo para siya isang straight member. Okay, para siya isang straight member, pero tunay na buhay, syempre hindi, di ba? Sabi natin staggered siya, di ba? Para ano siya, para ma-properly distribute niya yung mga forces. Okay? And so, yun nga, kailangan niya resist yung mga forces na yun. Again, sabi dito, although the force will be different in each segment of the rod, the usual practice is to use one size throughout. Okay, so pipili tayo ng one size, tapos yun yung gagamitin natin for every sa isang buong hilera. Actually, usually sa buong sa buong roof, no, para hindi na iba-iba yung i-order. Okay? And so the extra amount of material in question is insignificant. Bakit? Kasi sobrang konti lang naman ng sagrad relative to the other materials, no. Ayan. So the same and the use of same size for each segment eliminates the possibility of a mix-up during construction. No? Ito rin yung isa sa mga iniiwasan kapag ka nagde-design tayo, no? Na kapag ka masyado kang pinaglalagay ng mga sizes doon, masyado marami na options, nangyari na pagbabalik-baliktad nila yan. Okay, same case sa RC, kunyari magde-design ka ng concrete structure sa bahay, tapos pipiliin mo, maglalagay ka ng diameter 10, 12, 16, 20, lahat ng options pinagagamit mo, iba-ibang beam, iba-ibang size ng bar. Meron kasi tendency na mapagbalik-baliktad nila yun eh. Diba? Halimbawa, ang nakalagay doon, 6 na 25, ang nalagay nila, 6 na 20. Ay di, inadequate na agad yun, di ba? Kasi kulang eh. Di ba? So, hindi naman sa sinasadya, pero merong tendency na accidentally ma-mix up nila yung mga size ng bars. Okay, kaya ang nangyari, as much as possible, we try to limit it, no? Kung halimbawa, meron kang diameter 10, tapos diameter 16, so puro 10 and 16 na lang, di ba? Kaya 10, 16, 20, yung kumbaga, wag naman lahat ng options meron ka, di ba? Kasi pwede nga nila ma-mix up. Ganun din sa rod, no? Sa tension rod. Sa sag rod. Okay, pwede ka makakuha ng 5/8, pwedeng half inch, di ba? Pwedeng 1 inch. Di ba? Pero hindi naman dapat na every bay meron kang specification. Ito, 5/8 to. Ito, 3/4, di ba? As much as possible, isa na lang. Okay, paano natin solve? So, sabi dito, pink trusses is spaced 20 feet on centers. No, support W6 by 12 purlins as shown. Okay. Ang purlins natin hindi lang siya pwedeng or rather hindi lang siya basta yung C na cold form. Yun lang yung uso dito. Okay, pero sa practice no, pwede kang gumamit ng kahit anong shape. Ito nga sample dito, 'di ba? Yung purlin niya W section no hot rolled. Pwede 'yan, 'di ba? Especially kung mahaba yung mga span mo. Okay? Kasi halimbawa ang project mo manufacturing plant, no? Yung trusses nun, hindi naman magkakadikit na every meter may trusses ka, di ba? So, mahaba yung span nun. Okay, since mahaba span, malaki yung load, so usually medyo mas malalaki mga section din. Okay, the purlins are supported at their mid-spans by sagrads. Okay, so ibig sabihin, kung meron kang 20 feet, no, nasa gitna meron kang rod, di ba? So, ibig sabihin, ang tributary area or tributary width ng rod mo is, di ba, 10. Tama ba? 20, tapos kalahati na mapupunta sa rod, so 10. Okay, use 83016 and design the sagrads and tie rod at the rates for the following service loads. So ito yung mga loads natin. Okay, tapos yun yung geometry niya given do sa figure. Okay, makita mo dito meron siya mga intermediate purlins. Again, kung ang i-design mo yung trusses, di ba? Bukod sa actual loads, kailangan mo i-design itong mga top cord mo for bending, di ba? Okay, ngayon, paano mo yung gagawin? Okay, so dead load, meron kang dead load na 2 plus 5 times 10 times 4, 46.6, no? Saan galing yun? Okay, ang dead load mo ay metal deck, di ba? Siyempre yung material, di ba? Ano pa, meron ka pa daw roof, no? So metal deck plus the roof, yun yung mga dead load mo. Okay, 2 plus 5. Okay, yun yung mo, floor load. Okay, ngayon, paano mo makuha yung
actual force, di ba? So meron kang load, di ba? Multiply mo sa paano magiging force yung ano mo, yung tawag dito. Paano magiging force yung floor area mo, floor area, yung area load mo. Area load to, di ba, PSF? So 7 PSF, paano siya magiging pounds? Kailangan mo siya i-multiply sa length. Okay, very good. Tsaka, saan? Kasi kapag multiply mo sa length yun, magiging pound per feet yun, hindi pa force yun. Multiply mo pa sa saan? Sa width. Ha? Width. Ha? Okay. Kung nakatabingi yan, di ba pag ganun yan? Okay, kapag titingnan mo yun, okay, doon sa haba nung ano mo, nung truss mo, di ba? So, tapos yung tributary width niya, yung part na i-carry niya. Kung ang spacing daw ay 20, ano ang tributary width niya? Kalahati. Tama? Kasi nasa gitna eh. So, 10. Palagi ba siyang kalahati? Depende. Depende sa kung saan mo ilagay yung sagrad. Halimbawa sabi, middle thirds, every third point. Anong tributary width niya? Kunyari, 20 20 ang spacing. Tapos, every 1/3 daw, nilagay mo yung truss. Truss tuloy yung sagrad. Halimbawa ito, ganito. Ito yung space, ito yung truss. Di ba? May truss ka dito, may truss ka dito. Ito ay 20 feet. Tapos, ang sagrad mo nandito. Meron ka dyan, tapos meron ka dito. Okay, so 1/3. Oh, okay, at third points. Ngayon, ano ang tributary width nito? 20 over 3. Okay, very good. Diba, 1/3 niya to. So, 1/3 dito, 1/3 dito, tapos dito 1/6, tapos dito 1/6. So, ganyan siya. Simple lang. Kaya, okay. Dead load. Okay, ano pa? Sabi dito, 12 times, 12 times 10 times 9. So, saan galing yun? Okay, ano pang binigay dito? Meron kang yung purlins. Okay, yung purlins mo ay 6/12. Okay, ano yung 6? Depth. Okay, very good. Depth. Okay, ano yung weight niya? Yung weight yung concern mo eh, di ba? Yung magiging loading mo eh. So, ang load niya ay, ang weight niya ay 12. Di ba? Doon sa part na yon, di ba? Ito yung trusses. Ito yung rod na pinag-uusapan natin. Ang tributary area niya ay ito. Okay, anong part, di ba? Ito yung purlin mapaganon. Andito yung sagran. So, ito yung purlin. Gaano kahaba yung part ng purlin na mapupunta sa sagran? Gaano kahaba? 20 over? Bakit 3? Sample lang natin to. Dito sa calculation natin doon. Yung binigay is problem mismo. 20 over 2. Diba? Yun yung tributary, ano niya, diba? Tributary. Paano ba imagine yan? Pangit lang kasing drawing ko eh. Diba? Ganyan. Diba? Kwento yung ano mo, ito yung rod mo, diba? Tapos meron ka ditong mga trusses, diba? Ito, rod, truss. Kalahati sa rod, kalahati sa truss. So, 1/4 dito, 1/4 dito. 1/4 dito, 1/4 dito, diba? Dalawang 1/4 is 1/2. Diba? So, 1/2. Okay, 1/2 ng 20, kaya meron ka doon 12 times 10. Ngayon, saan nanggaling yung 9? Nasa figure. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saan nanggaling yun? Okay? Kailangan mo ba siyang i-pattern? Kailangan mo sauluhin yung procedure? Hindi. Kailangan mo lang intindihin paano nangyari yun. Saan galing yung 12? Saan galing yung 10? Saan galing yung 9? Diba? I-breakdown mo. Diba? Intindihin mo kung saan nanggaling yung numbers. Madali lang yan. Mukha lang mahirap kung hinuhulaan mo. Huwag mo hulaan. Okay, again, total dead load na floor load. Para ito maging force, multiply mo sa tributary area. Paano mo yung tributary area? Yung length, diba? Ng roof times yung width na i-carry niya. Ito yung length ng roof, ito yung width na i-carry niya. Ano pa? Nakapatong sa kanya yung purlin. Diba? Anong part ng purlin yung i-carry niya? Sabi mo, diba, ang weight ng purlin ay 12? Diba? Ang tributary length na papatong do sa purlin mo ay 10. Diba? Kasi 20 kalahati nun. Diba? Kasi nga every mid ang support mo. Diba? Tapos meron kang siyam na purlin. Doon ang galing yung 9. O ngayon, alam mo na. O, di pag-plus-plusin mo lang. O, yun na yung yung dead load mo. Diba? Sa snow load, ang snow load mo ay din, area load din, diba? 18 PSF. Paano siya maging force? Multiply mo sa
area. Paano siya maging area? Di ba? So, 18 times 10 times 45. Saan galing yung 10? Sa width, di ba? Tributary width. Ngayon, anong length ang gagamitin mo? Okay, so dyan medyo magkakaiba tayo. Di ba? Okay. Yung dead load, di ba? Doon sa slant part. Siyempre, di ba? Sa slant part. Kasi yun yung haba ng ano ng materialis na meron kayo. Tama ba? Pero yung tawag ito, yung mga loads sa roof, okay? Hindi natin yan mini-measure doon sa incline. Okay, tandaan nyo, hindi natin yan mini-measure sa incline. Okay? Yung mga load natin sa roof, katulad ng snow, yan ay mini-measure natin doon sa projection sa horizontal. Ngayon, kung ito ay 90, ito ang pinag-uusapan natin, yung sagrad sa isang side. Okay, kung 90 yan, di ba? So, ito, kalahati ay 45. Yun yung pinag-uusapan natin. Yun yung haba na gagamitin mo. Okay, kaya 10 for tributary width, tapos 45 para do sa length. Okay? Yun yung pinag-uusapan natin. Ito yung length. Horizontal projection. Sa dead load, syempre, yung talagang material, yung total material, which is 46.6. Okay, pero sa snow, ano lang, yung horizontal projection niya lang. Okay? Ngayon, using LRFD, so ito yung ano natin, no? Ito yung tawag dito, makukuha natin. Okay? Tapos yung ano natin, yung angle natin is, yan, arctan mo na lang, no? Ay, meron dun dimension. Okay, yung height ay 12, yung base niya ay 45. Tama ba? 45, hindi 90. Kasi ito lang naman yun, di ba? Ito yung 45, ito 12. Ito yung angle na kinonsider natin. I get stuff. Okay, good. Okay, kasi after nun, dun ka magsasamation ng forces. Okay, ang kailangan mo is yung tension, yung tensile forces. Okay, combination 2, combination 3, mag-govern daw si combination 3. Okay, combination 1, hindi na natin consider kasi actually pwede mong gawin pero hindi siya mag-govern. Okay? In this case, combination 3 mag-govern. Ang load natin is 18,170.4 pounds. Okay? Kung kips, divide mo lang yan ng 1,000. So, ito yun, in kips. Okay. Ngayon, gusto mong makuha yung tension force doon sa rod. Okay, ngayon, ito yan siya, Di ba gravity load yun? Ang kailangan mo is itong part na ito. Kasi nandito yung direction ng sagrad mo eh. Okay, ito yung kailangan niyang i-resist. Yung total value is yung 18. Ngayon yung 18, breakdown yan sa dalawang direction. Meron ka sa direction na to, di ba? Doon sa Y. Kasi yung sagrad mo kasi, yung roof mo kasi naka-incline di ba? So, ito yung inclined x-axis, ito yung inclined y-axis. Ang kailangan mo is yung force niya dito sa axis na to, sa inclined x. Okay, ngayon, kung meron ka ditong angle, okay, tapos ito yung force niya, ito plus yung ito yung magiging, di ba siya yung total? Kung siya yung total, siya yung resultant. Okay, so siya yung malaking part. Okay, ito yung resultant. Okay, ngayon ano to? Di ba? Kung meron kang triangle, di ba? So ano siya? Adjacent, opposite, or hypotenuse? Siya adjacent. Kaya makikita mo dito, labakit sa inyo. Ano? Ano ba sa inyo? Hindi. Sorry. Hindi, ito kasi yung kailangan mo, pero ito kasi nagamit mo So, balik na rin natin. Okay. Tanda mo sa, tawag dito. Tanda mo sa physics mo. Kaya pag nakaganyan yan, di ba, iayos natin yung drawing no? Di ba, itong theta na to, ito din yan. Okay, ang ginawa niya kasi yung theta niya, wala dito. Nandito yung theta niya. So, ang gagawin natin, ito yung gamitin mo na theta. Okay. Nandito yung theta natin, no? Ito ay equal dito. So, ito yan. Okay. Itong part na to, in this case, ay opposite ng angle. Kaya ang gamit natin dito ay sine. Okay, 18.1704 sine angle kasi ito yung angle natin na mako-compute base dito sa figure. Okay, so makuha mo, yung load natin is 4.682. Okay, kips. Okay, ngayon, ano yung natin? Ano yung diameter daw dapat ng rod? Alam mo na to, di ba? Kasi sabi natin, nakompute mo na kanina pero di ba? Sabi natin, 75% ng area ng bar bucket para sa threads. Okay, good. Okay, ngayon, ito yung PN, multiply mo ng P para doon sa reduction natin, di ba? Or resistance factor natin sa makuha mo. Isa tayo na. Okay. Sorry. Wala pa namang naghihintay yata. Actually, yun na yun eh. Mayroon pa ba? Masunod.
Sige, ayun. So, next meeting na lang ito, no? Or ano siguro, record ko na lang, upload ko na lang. Konting-konti na lang kasi mga 10 minutes na lang yan. No? So, yung natitira, ano na lang, no? Upload ko na lang, na separate na lang, recording na lang.